Ito po yung sinasabi natin na plano. Ito yung hinahabol na balita ni Bongbong Marcos para sa SONA. Tingnan nyo, ano ang proyekto ni Bongbong Marcos sa SONA? Wala. Meron ba siyang naitayong infrastructure? Wala. Bumababa presyo ng gasolina? Hindi. Bumababa ang presyo ng bilihin? Hindi. Dumami ba ang trabaho? Hindi nga. Sa katunayan, may ang laki na inflation natin ngayon, 7%. Ang laki po nun ha. Tapos, ano ipapakita mo ron? Nung nakaraang pinagmalaki mo, huhulihin mo yung flood control. Hanggang ngayon wala kang nahuhuli. Kaya ito yung balitang hinahabol. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong 1 taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng Ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donor stack. Itong issue dyan, tumanggap daw ng 75 million si Marcoleta. Ang sagot naman ni Marcoleta, hindi naman yun during the election pa kaya hindi niya nadeklara. Tapos pinasasagot siya ng ombudsman. Hindi ko pa alam kung ano talaga ang totoong konteksto nito. Abangan lang natin. Pero ito lang nakakapagtaka. Alam natin na si Marcoleta ay talaga magagamit. Bagamat hindi na siya ang Blue Ribbon chairman, talagang magpa-participate ito. No? So ginagamit na naman ito na pananakot. Alam naman natin, style na nila to eh. Pagpalagay natin, tumanggap nga siya ng 75 million. I don't know, antayin natin ang sagot niya kung totoo yun or hindi. Pero kahit 75 million naman, wag nga tayo maglokohan na malaki yun. Diba? Sa aming ordinaryong Pilipino, malaki yun. Pero sa mga politiko, mas malaki pang tinatanggap dyan. Si Bongbong Marcos, ilang kaya natanggap niyan? Wag nga tayo maglokohan. Siyempre, hindi itatanggi nila yun. Alam naman ng mga politiko yan eh. Alam naman lahat ng mga politiko may natatanggap yan. Pati nga kaya nga yung iba gustong tumakbo kahit alam nilang matatalo kasi meron sila at meron silang matatanggap na pera. So hindi ko sinasabing tama po ito. Pero bakit ina-isolate nyo? Sinubukan nyo bang silipin si Tambaluslos? Sinubok nyo bang silipin ang Tingog? Sinubok nyo bang silipin si Sandro? Bakit? Sa tingin mo walang tinanggap? Sila Lacson tsaka sila... Ewan ko lang ha. Hindi naman sa nagbibintang tayo pero masyado namang coincidence. Alam mo itong pag-iimbestiga nyo sa mga naikakabit sa mga DDS na coincidence, parang yung coincidence ng NBI na nagkataon na meron silang binabantayan sa GSIS na naandun si Bato. Ganun pong kalokohan. Tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng... Ako, of course, wala akong proof, no? Pero kung kayo Pilipino, alam nyo namang nangyayari yan. Wag na tayo magbulahan. Let's go straight to the point. Kung lahat ng nabibigyan ng pera na politiko ay sisilipin ninyo, baka matira dyan 10% lang, 20%. Pataas na siguro yung 30%. Kayo naman, no? halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing. Yung iba nga di ba? Drug lord pa nga. Siguro alam niyo 'yon. Yung iba nga gambling lord pa, di ba? Sino ba yung sino-sino to mga normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ng 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marco... Ito pa ha, tingnan natin, tapusin na
natin dyan. Meron pa akong next eh. Kasi hindi lang naman yan eh. O eto pa, bukod kay Marcoleta, ang hinahabol sa SONA, yung demanda kay Cheese at saka dito kay Bong Revilla. Alam naman natin, si Cheese, ito yung nag-forthwith kaya napigilan yung pag-awat nitong plano nilang maitim kay BP Sara. Ito naman kay Bong Revilla, hindi naman po lingid sa atin na talaga magkaibigan si Bong Revilla at saka si BP Sara. Hindi rin naman lingid sa atin kung merong pinakamalakas at kung merong kilala na apelyido sa Cavite, Revilla po yun. At alam naman natin kung sinong katangganin nila, di ba? Sino nagpapahuli, ombudsman. Well, sa akin lang yun, no? Pero obviously, bakit eto na naman, di ba? Yan yung pinipilit nila ng O, isusunod nila. Tinan nyo, si Villanueva, tsaka si Jinggoy. Pag hindi babaligtad. No, kaya po suportahan natin. Ito po ay hindi tayo kumakampi sa mga senador na ito. Pero ako po ay muling nananawagan na huwag tayong papaloko sa ginagawa nitong ombudsman. Isipin mo, sumugod ang mga NBI doon sa lugar ng Senado. Sino sinuspindi ng ombudsman? Diba? Yung Sergeant at Arms. Pero yung NBI, na sila ang wala sa lugar nila, sumugod armado, nagpaputok, hindi sinuspindi. Tingnan nyo yung pag-iisip ng ombudsman. Alam na alam natin anong plano. Una, hinahabol nga ito sa SONA. Pangalawa, para makontrol nila ang Senado. Diba? Tapos, syempre, again, sa SONA, para may masabi na meron silang pinakulong. Kaya nga, yung sinasabi ko, napakulong nyo nga si Bong Revilla. So, ibig sabihin may hustisya sa Pilipinas. Bakit tayo umaasa sa ICC? In the first place, hindi ako naniniwala na may pagkakasala ito si Bong Revilla dahil kahit yung si Bernardo, kung sino-sino tinuturo niyan eh. Nagsimula po yan kay Bernardo. Sino bang pinagtuturo niya si Bernardo? Puro. May tinuro ba yan sa kamera? Tapos pa iba-iba yan. Pati sila Chis tinuro. Bakit yung si Bernardo pinapaniwalaan nyo, hindi nyo paniwalaan etong 18 Marines? Ba't hindi nyo paniwalaan si Saldico? Namimili kayo ng papaniwalaan eh. Samantalang yung mga tao ni Bernardo nagkakabuhol-buhol na ng sinasabi sa korte. Diba? Alam mo yung pagkabayas nitong gobyerno natin. Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pinasapinan nitong mga dokumento na nagpapakita ng mga mambabatas na may request sa Department of Public Works and Highways na mapondohan ang mga proyekto. Ang naturang dokumento ay selyado. Ito'y kasunod na rin ng kautusan ng Korte. Iniutos ng Korte kay Engineer Gerard Longoria, Section Chief ng Programming Division ng DPWH na dalhin ang mga naturang mga dokumento. Ito'y kaugnay na naging testimonya niya sa pagdinig ng Korte sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan kung saan umano'y sangkot si dating Senador Bong Revilla. Katulad nyo kay Bong Revilla. Pero yung sinasabing nag-abot ng pera kay Bong Revilla, wala silang personal knowledge, di ba? Na hindi nga daw nila nakita si Bong Revilla, na hindi nga daw nila kilala. Samantalang yung 18 Marines, may personal knowledge. Sila mismo nagdi-deliver. Nakikita nila yung pinagdi-deliveran. Not once, not twice, not thrice. Ang dami nila pinagdi-deliveran sa loob ng 2-3 taon. Naiintindihan po natin. Mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa naging testimonya ni Longoria, kayang sinabi na mismong si yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang nagbigay sa kanya ng listahan kung saan kabilang sa umano'y proponent si Revilla na maisama sa iba. So, si Cabral lang, kay Cabral lang, yun daw patay na, paano pa sasagot yun? Kahit ibintang mo kay Cabral, sinabi ni Cabral na pinatay ni Duterte si Jose Rizal, may tatanggi pa ba ni Cabral yun? Di ba? Naglabas naman si di ba? Bakit hindi naman ito inaano ni, di ba si Lebiste? Hindi naman inaano ni Lebiste ito Di ba siya ang binigyan ng Cabral files? Dati hindi nire-respeto. Ang point po dito, namimili sila. Pasang erata ng kagawaran sa Kongreso. Pinasasagutan ng Office of the Ombudsman si dating Senate President Cheese Escudero kaugnay ng pagkakasangkot nito Ito naman, si Cheese. sa issue ng flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Isipin mo yung kay Marcoleta halatang halata, di ba? Kay Cheese. Sunod-sunod na yan kay Bong Revilla. Kaya nga sinimulan lang kay Bong testing ground. Si Bong Revilla, naniniwala ako, panalo pa nga yun. Nilaglag yan ni Bongbong Marcos. Pag tiningnan mo yung galaw nila, hindi mo maitatanggi kung bukas lang ang isip mo. Talaga, ang hirap talaga ng galaw ng maleta. project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, pinagsusumite na si Escudero ng counter affidavit nito. Anyan, nasa preliminary investigation stage ng investigasyon kaugnay kay Escudero. Kasabay nito, nasa preliminary investigation stage na rin ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clavano, ang unang nakarating sa preliminary investigation ay kaugnay ng kasong money laundering. Parehong may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Escudero. Ito, kino-compare. Para hindi halata, kino-compare nila kay
si Cheese kino-compare kay Tambaluslos. Tatandaan po natin si Cheese, ang unang may lakas ng loob na pangalanan at ituro si Tambaluslos. Okay? Ngayon, lumabas to si Tambaluslos, di ba? Sabi niya, I will not go down alone. Ibig sabihin, kung ako ay lilitisin ninyo, warning, isisiwalat ko kayo. Napansin nyo nun, after nun, tahimik na. Puro ganyan na lang kay Tambaluslos. Si Tambaluslos tumahimik. Natakot eh. Kaya I dare you. We dare you, Ombudsman. Tuluyan mo si Tambaluslos kung hindi ka lang puro ganyan. Kasi bakit aasikasuhin mo si Cheese? Aasikasuhin mo si Marcoleta? Tsaka si Bong Revilla? Ito, mastermind oh. So dapat tuluyan mo yan. Hindi puro press release. Huwag tayong maglokohan dito. Pag tituluyan mo yung iba tapos ito ligtas, ay, areglo yan. It is as if inaamin ni Bongbong Marcos kasabwat siya. As simple as that. Bakit hindi niya matutuluyan? Di sa buwatan yan, nagkaroon na ng deal sa ilalim. Tapos tatahimik na si Tambaluslos. Diba? Huwag nga tayong maglokohan. Yang style nyong yan. Diba? Kaya abangan natin kung tutuluyan ng ombudsman. Kung hindi, kasabwat nga si Bongbong Marcos.